Okay, good morning everyone. So this is the Corel Draw 2018 version and it is 64-bit and evaluation version. This is not a license but evaluation version for education. When you open this up, no, this is the first page environment, no, as you can see. So we have your welcome, new document. You can click this one directly or you can have new template or open document. In our topic for today, we will have to create Philippine flag. So we will no longer do the new templates or other open document. But you can do this one no, on your own discoveries na lang. So first is you can have new document. This is the bigger one. You can have also this one yung may green sa ibabaw, this left area. No? Dito na lang kay mas malaki naman. And then sa sizing naman class, pwede kami mag-title, lagyan ng title pwede. And then sa sizing naman, meron naman siyang default. Kaso, it is in portrait siya class, no? So we will use landscape. Kasi yung flag natin naman is naka-landscape, di ba? Hindi naman siya portrait. We will do this one. This is width of 8.5 by 11 na height. So baliktarin natin yung class, yung width magiging 11 na. Then yung height naman magiging 8.5. Then my pixel rendering DPI ko is 300 lang. Wag niyo, do not put large number here because it will cause your computer it will cause hang. Sa akin class okay lang kasi I am using i7 computer, no? Dito kasi i3. So medyo mahirap pag ganun. Okay, just click OK after setting up this area, no? So sa lang tayo? Width, like we change it into the orientation of landscape. Click OK na lang, then you will see that there is a bond paper like here. Diba? Nakaano siya. So, actually class, you can draw outside in this area. No, pwede naman. Pwede mag-draw outside in this area. But, to make it more lang siya, is dapat siya nakaganito para meron kayong, may parang guide. Yan. So that you can have a guide. So, this is 8.5 by 11. And I will have to choose a rectangular area. So as you can see, this is the tools in the left side. Kita nyo yung mouse ko? This is the tools. No, ito naman yung iba, transformation. Kasi yan yung naka-open. So I will be drawing here the rectangle. So as you can see, yung tumatakbo na yan, ang tawag dyan is, pick tool ang tawag dyan, ha? Yung black na, the black mouse pointer is called pick tool. We're using the rectangular, this one. Rectangular tool. So, pag nilagay niyo yung mouse, if you put the mouse here, it will become white, no? Going back to the original mouse pointer. So, kung hindi nyo yan click, no? Hindi siya mag-activate. So, you have to click that one. And then, as you can see, there is already a crosshair. Do you know what is crosshair? So yung nagduwa diri og kuan, Counter-Strike. Yan, that is the crosshair. Hindi siya buong cross class. Naka four side lang siya ng parang may sa gitna. Murag saytanan siya sa gun, di ba? Crosshair ang tawag yon. Crosshair. Yan. And then, as you can see sa baba niya class, there is what? Meron siyang rectangle na sumasama sa mouse. Ibig sabihin, you're going to write or do the rectangle. Ginagawa ko dito class, I will be clicking it here in this area. Kita nyo yung mouse? And then we'll drag. Pag sinabing drag, pag click mo yan class, you drag it down. So, kahit lang, bahala na ako, basta lang madrag lang diha. Sakti lang na siya, we will change the size later. Yan. So, as you can see, meron naman dito sa ibabaw yung size. So, yung size ng papel natin dito, the size is 8.5 by 11. So, I'm doing here 8 by 10 na lang. So, I will automatically change the width to 10. So, I'll type 10.
Sa baba naman class yung height naman, automatic yan mag-change. I will do the 8 by 10 na bali siya class. So enter natin yan. At you can see, ganyan na, uy, sir, umabot sa ibabaw, pangit tingnan. You can change that one by clicking the pick tool. Pag nag-pick tool na kayo, pwede mo nang i-drag yan, palabas, ilalim. Ganyan. You can drag that one. Ha? In our plug class, as you can see, sa plug meron tayong tatlong layer. We have 3 layers in plug, Philippine plug. Ano yung mga layer na yun? Pinakailalim is white. Then, yung magkatabi naman, or the one who is on upper size na magkatabi is blue and red. Yan, correct. No? So, we will do, because nandyan na sa ilalim yung white natin na layer, we will do the next layer. Yan. Yung pangalawang layer naman, pangatlo. Pero hindi sila magkapatong class. Yung pangalawa at pangatlo, magkatabi lang. So, masasabi natin, there are only 2 layers. Hindi siya tatlo. Pero tatlong magkaibang kulay lang. Ha? You can copy this one. Pwede siya class actually. Click mo sa labas, then ma-deselect siya. Click mo ulit, select na siya. You can do Control-C for copy. No? Or right click na lang. Pero mahirap kasi yung right click class, no? Medyo manual. So, rinig naman, no? You can still hear my voice, no, in the video. So, you can click this one. Control-C. Yan. Para ma-confirm class kung mag-paste talaga kayo, you just click it outside na lang. And then, pag paste nyo, Control-V, na-highlight yan. Tama? And then, kasi nag-highlight na siya, gawin nyo, itong sa iba, kita nyo sa baba ito, ang tawag dyan midpoint. Yan o, mag-midpoint, kita nyo. No? So, pag nakita nyo class, if you see that the mouse cursor from black mouse cursor, nag-change siya into arrow up and down, kita nyo yung arrow up and down. Makita mo? Makita niyo? If you see the arrow block na up and down, pwede nyo siya class drag pataas. Just remember, when you drag it up, you stop it when it says, hanapin nyo yung center. Yan. Pag sinabing center na, you can release the left click. Kasi nag-drag kayo pa ibabaw, di ba? You can release that one and then you have half ng rectangle. Yan. Kalahati ng rectangle. So ganyan na, di ba? And then next is you're going to click naman palabas para mas emphasize na mag-deselect ka muna, no? You have to deselect first the rectangle para di ka mo ma-confuse. Because you already Control-C, still active pa yung class, Control-V again. You will have another rectangle. Kanina class, sa baba tayo, no? We first go in the bottom and to the upper one version. Center lang kita, ha? So next is sa taas naman, no, sa upper portion ng midpoint. You click this one, drag down, and you wait for center or edge. Dalawa yan class. You can have edge, ibig sabihin, yung edge ng unang rectangle. Or you can have also wait for the center. Yan. Pag natamaan nyo yung center na yan. Then you release the mouse. Normally class, you have problems na encountered like what? Pag medyo shake yung mga kamay nyo. If your hands are shaking, might be maglihis siya class. As you can see, like this one, hindi nyo maklaro class na dalawang linya yan. Di ba? Because they are in the same line. Di ba? Ganyan. So, sure, di na naman maklaro ang plug. Yan. Ano lang ninyo, scroll, pag medyo may time class na lisod gauge siya, ilang nga na, o mahiwi na siya, just go dito sa ibabaw, yung may zoom niya na 150. Gawin nyo dito class, click nyo ito, hanapan nyo yung 2 page. Pag 2 page, mabalik ka sa original. Kita nyo? Yan. Kasi most of the student no doing this one, magkamali dyan sa ng sizing niya. No?
Yan. Next is, we're going to change the color para maibawaan siya, class. First is we're going to click the upper portion. Ang kulay sa taas ba? Blue tayo, di ba? So, ito yung blue. Sky blue, saya naman sa baba. Or tinatawag natin, normally, we call it sky blue. But that is cyan. Yung blue naman sa ibabaw. So, gagawin, class, is left click. Pag sinabing left click, pag left click kasi yan, magpipill in yung color. Pag right click naman, yung linya niya yung magkakulay. Gets niyo? Yung line niya ang magkuhan color, no? So left click yung gagawin, class. So color blue na siya. Sa baba naman i-click mo, blue yan. Sir, how can we be very sure na blue yung ginamit namin? Pag nilagay nyo yung mouse dito, it will say blue. So, huwag kayong blue talaga yan. No? That's blue. At dito, class, no, sabi niya, kasi dito ang contrast niya, hindi yan brightness. Contrast. Yung contrast ng color niya. No? Next is, we change the color sa bottom into red. So, as you can see, red is here. Yan. Parang orange, di ba? Pero red yan, class. Pag click nyo, yan, red na. Di ba? Meron na tayong initial flag. Next is dito na yung medyo, ito, class, ito yung easy version. Easy pa lang ito. Next is, yung intermediate naman tayo. First is, you're going to get the 1/3 of the, di ba? Mata-mata system to. Get the 1/3. Click nyo dito. Ito yung half, di ba? So, yung 1/3 mga dito, banda. Sir, paano yan, sir? Anong gagawin para mahati yan? Meron tayo dito, class ruler. Ito yung vertical. Ito naman yung horizontal. So, gagawa tayo dito ng line, imaginary line, which will be our, tawag nito, parang, that is our guide. Para meron tayong 1/3. So, gagawin dyan, class, you click this, you click and drag this roller. And then, we will have stranded line. Saan ba yun? Ito yung center, diba? So, dito yung 1/3. Yan. Meron tayong stranded line na red. Diba? And then, we're going to cut this edge into right triangle para merong open for sun and star. Tama ba? Yan. So, click mo yung sa ibabaw. Naka-pick tool tayo, ha. You right-click this one and click convert to curves. Yan. Kuha nyo. Nag-click ako dito, class. Nakaselect ka na sa ibabaw. You right-click this one and click convert to curves. Yan. Pag nag-convert to curves na yan, class, parang walang nagbago. Pero, may pagbabago dyan, class. If you click this one as pick tool, okay lang. The next tool, class, is shape tool. Pag click mo yung shape tool, automatic makikita mo magiging blue yan. Edges niya. Kita nyo? Pag click nyo yung sa baba, class, black lang yan. Kasi hindi pa yan naging convert to curves. So yung convert to curves, class, ito, naka-blue na yan because you can convert the curves. No? Anong gagawin natin? We will put here, lagyan natin palatandaan, class, na dito natin ikakat yung rectangle natin into right triangle. So, ibig sabihin, can you observe the mouse pointer? Di ba pa lang siya, naka-rectangle pa lang kasi nakapikta sa rectangle. Kita niyo sa baba niya, yung may rectangle. Pag tumama yan, class, sa edge niya, yan mag-letter S yan siya na horizontal. Di ba? So, ibig sabihin, gagawin natin dito, you're going to find this area, Saan ba yung edge dito na magtama dyan sa stranded line? Yan. Diba, dyan, Gagawin dyan, class,
we're going to create another edge. No? Then, double click dito para magkaroon ng another rectangle na blue. Ito. Can you see this one? Kita nyo to? Ayan. And then, kita nyo meron din ditong box na white na may blue na nakapalibot. Ayan. I-click nyo to. Kita nyo to, naka-fill siya, diba? Yung blue niya nasa gitna. Yung white naman nasa gilid. Ibig sabihin, class, selected siya. Pag linipat natin na itong select dito, mawala dito yung select, di ba? And then, you press the button, delete in your keyboard. Pag press nyo yung delete, automatic siya, class, maging ganyan, nag-cut siya. Kasi nilagyan natin dito ng palatandaan. Diyan lang yung yung intersection mo bali. Kasi pag hindi natin ginawa yung class, ganyan, dinelete natin to. Ano mangyari dito pag dinelete ito? Ganito. Diba? Kita nyo? Yan. So yan. Hindi naman ganyan class kung medyo kurog gamot ninyo. Pwede mo i-click automatic laong. No? Yan. Next is yung pangalawa, yung red naman. Intermediate area na to ha. Yung kanina easy, intermediate ito. Yung next nito, class hard. Okay. So let's convert this one into corp. Right click lang din. And then convert to corpse. And then naging blue siya. And then find this one. Double click again. Yan. So meron na naman. And then click nyo itong dito sa gilid. Then press delete. Meron na tayong open. Balik tayo sa pictool class. Normally, hindi nyo makikita class na merong something dito. Pero pag chinek ko yung mga gawa ninyo, pag zoom niyan, yan. Dapat pantay, di ba? Kita nyo? Pantay naman, tama? Kasi yung iba class niyan, nakaganyan, no? Ganyan, no? No? Dapat nakapantay siya. Medyo lang kamay ko class, na lang siya, na plastardaan. Pero na po yung type, so sometimes, may din ako, yung parang, sayop siya. No? Next. That is the intermediate part. No? Actually, sa intermediate class, included na yung star. Ito pa yung star, oh. Sir, where can we find star? Because in this area, rectangle lang naman yan. Find the polygons. Ito class, ellipsis to. Or ellipse tool. So, circle yan. Ito naman yung mga polygon tools. So, when you click this one, because nakalagay dyan class, ano ito? Hexagon to, di ba? Hexagon yung i-drawing mo. But you can find different polygons if you click the arrow, yung black arrow sa gilid. Pag click nyo to class, you can have a lot of polygons here. Especially the star. Ito. Pag click nyo yung star, yung kanina di ba rectangle, ayun star naman. So you click and drag again, kahit malaki yan, okay lang. Ang gawin nyo, baguhin nyo lang dito sa ibabaw, gawin nyo 0.5. Try nyo 0.5. Enter, di ba? Lumiit. Yung gamay, di ba? So you click pick tool, click outside, so lumiit siya. The size is only 0.5. Height saka width niya. Ang star class is dapat siya nakapareho yung size. Okay, click nyo ulit. Drag nyo dito sa banda dito sa grid. Then click nyo sa labas. Diba, dyan na. Gawin nyo dito. Click nyo siya ulit. Then Ctrl C and Ctrl V. Para may copy paste, meron na kayo dito, stars and X. Yan. Diba? Paste nyo ulit. Taba nyo sa dito. Meron na kayong plug. So, let's color this one, yellow. Yan. Click niyo, then ito. Kasi class, as you can see, meron pa siyang black, di ba?
Mamaya class, we'll try the left click, right click, sorry. Para kahit yung linya niya magkakulay. Yan. So which do you prefer? You like with black ba na or wala? Kasi ito yung forma class ng walang black. Let me, yan. Yan yung walang black. Which is better? Yung may black or wala? Okay. Tanggalin natin yung black. Basta, pag yung linya na sa gilid, right click ha, ang kulayan. Pero pag sa ilalim class, left click dapat. Right click lang. Yan. Okay. Intermediate area is done. Next is we're going to create sun. Yan. Gawa tayo ng sun. Ala sir, yadi nga di sa polygon kita kami ng sun. As you can see like this one, complex star, di ba? Baka ilagay nyo yan ha. Di ba? Di wala mga sir. That is not our sun, di ba? So we're going to create sun here. So first, we're going to select ellipse. Pwede kayo mag-ellipse dyan, class. Meron namang 3-point ellipse. Yung ellipse lang tayo na F7, ha? Click and drag lang din. Bahala yan o hindi perfect circle. No? We're just going to resize this one into 3. Or 3 point, or yan. 3 na lang. Para medyo mas malaki-laki siya. 3 by 3. Yan. And then, dragging it, kailangan natin siyang i-click yung pick tool, then i-drag natin dito, for example. Diba? Yan, meron na tayong bilog. Ito na yung hard ha. So please listen. Next is we're going to create rays. How many rays do yung sun? 8 rays, tama. Diba? Timing. Kasi 8 rays siya, class, mas mabilis. Mas madali. So we're going to use rectangle tool. Yan. Meron tayong rectangle tool. So, gawin natin ganito. Yan. Meron na, di ba? And then, as you can see, meron tayong rectangle tool. 6 siya, tapos by 75. Pwede natin yung gawing 0.5 na lang. Para medyo mas, wag, 75 pala talaga. Mas maganda yung medyo dako-dako class, 0.75. Kasi pag 0.5, medyo manipis. Diba? Ayun na bahala kung gusto niyo manipis. Next is click nyo. After clicking the rectangular tool class, then you drag and release the mouse pointer. Meron na kayong rectangle. Click again the pick tool. And then, kita nyo yung X sa gitna. Yan yung center niya. Drag nyo yan dyan sa labas. I-click nyo itong center niya. Then, you click, you drag it until you reach the center of the circle. Yan. So, ibig sabihin, nasa gitna siya ng circle. Kita nyo? Yan. Next is, we're going to trim the rectangle. Gawin natin itong, gawin natin yang medyo matulis. Yan. Ako class, medyo ako sa mata-mata system. As you can see, medyo nasa center siya. So, lalagay ko dito yung parang stranded line lang din sa gitna nito. Kuha nyo? So, I will put 2 stranded line. Click and drag. Yan. Medyo mahilig ako class sa mata-mata. And then, the same din sa baba. Yan. And then, gagawin natin yung patulis class. So, we're going to convert into curves. Right-click lang din. And then, convert to curves. And then, after converting it to curves, we're going to click Shift tool. Kita nyo, naka-blue na siya. So, ito na lang din class. We're going to, meron pa pala nakalimutan, sorry. Kasi patulis siya class, dapat merong linya dito sa gitna. Tama? So, click na naman dito sa left, sa vertical tayo na roller. Mas madali dito class kasi merong center. So, lagay mo lang dyan sa center. Diba? Meron ng center na stranded line. And then, balik tayo sa pick tool. Then, click natin ito. Then, dito sa shift tool. Meron na tayong guide.
So, yung guide natin ganito. Ito yung gitna, double click natin dyan. Yan. Ito naman yung gilid, class left. Double click natin dyan. Boy kurog. Yan. Sa kabila naman. Yan. Daming click, sir. Click mo yan, class, then delete. Click mo ito, then delete. Meron na kayong patulis. Other one sa baba, ganun din. Then sa gilid, ganun din. Pag magkamali kayo dyan, class, pwede nyo i-delete yan. No? Yan. Click ito. And the other one. May na kayong patulis. May sunrays na kayo. You're going to make this sunray once only. Isang beses lang yan, class. Bakit? Kasi i-transform natin yan. As you can see, meron ako ditong transformation. Pero i-close ko yan, class. For your or convenient para makita nyo saan ba yung hahanapin. Where can I find that transformation, sir? Yan. So, please be guided. So, doon tayo sa Windows. Doon tayo sa Workspace. Ay, sorry. Dockers. Yan, Dockers. Sa Dockers naman, class, hanapin natin yung effects. And then, wala din dito, nagkamali. Sa text ba yun? Yan lang ha. Ay, ito pala. Sorry. Yan. Windows, Dockers, transformation, and then rotate. Yan. Okay? Okay naman, naka-video naman to, class. Then, pag-rotate, litaw ulit yung kanina, di ba? Kita nyo? Naka-highlight yung ano, hindi. Naka-select yung ginawa nating rays, no? The rectangular that we transform to rays or to sun rays, it is already selected, no? That is why, naka-enable lahat dito, class, no? So, as you can see, wala tayo ditong degree. Ilang degree ba yan? Yan. Ilang degree ba yung paikot? It's 360 degree. Ilang rays ba yung gagawin ninyo? 8. 8 divided by 360. 360 divided by 8. 45. Tama? Tama ba? 45. So you're going to write here 45 degrees. 45 degree. And then, copy 1. Kasi pag hindi mo yan kinopy, class, tanggalin natin yung 1. Iikot lang yan, oh. Kita nyo? Pag linagyan natin ang copy 1, mangyari dyan, class, you will add another copy. So, meron ka ng sun rays. Gets? Okay ba? Okay. So, kasi meron na tayong sun rays, sir, pangit naman ang sun rays na yan. When I click the other one, hindi magsama yung lahat. Ayan. Gagawin natin dyan, class, i-highlight natin yung lahat, itong sun rays. So, yung pag-highlight natin noon na i-click ito isa-isa, medyo trabahoso yan, class, no? Kasi yung pag-ganyan, malaki yung space niya. Ha? So, gagawin natin dyan, kita nyo dito yung pinaka-edge niya, pag linagay nyo yung mouse dyan, class, ibig sabihin, sakop na yung buong circle tsaka yung sun rays. So, click nyo lang dito, then drag. Kita nyo yung standard na rectangle na lumalaki? Yan. Ibig sabihin yan, kung saan ako bibitaw, bibitaw. Kung saan ko bibitawan yung mouse, you can have what? You can select the entire sun. Tama? Yan. Pag binitawan ko yung class, automatic selected na yung buong sun tsaka yung ilan? 8 rays. Yan. And then, sa gitna naman, as you can see, nasa center tayo. Right-click ko lang yan, class, and then, I will group the object. Saan ba yung group? Ayun.
group object. Di ba? Pag nag-group object na yan, class, deselect mo ulit. Pag sinelect mo, sasama na yung lahat. Di ba? Sana forever. All. Sana all. Yan na. Pero kapangat naman ng sun mo. Daming linya. Kulayan natin, class, ng yellow. Pangit pa rin, sir. Right-click natin. Sun hindi. Ha? Ha? Palitan natin yan, class. Hindi. We will drag dito. Ganito lang. If you want to resize this area, this one, pwede nyo dito ganito yung class sa gilid. Yan. Sa gilid lang, hawak dito sa gitnang banda. Ito. It's up to you sa size. Then i-click nyo, then drag dito hanggang yan. Yan na. Plug na. It's up to you how to design your own plug. That is all, and that is our Philippine plug. So resize natin yan, class, into to fit natin para medyo mas malaki tingnan. Yan. So as I've said a while, i-check ko yung mga edges dito. For example, dito baka nagbaksiwa siya. Din dito rin, baka hindi siya pantay. Dali lang. Ito, bandang ito. Meron din dito sa ibabaw. Sa ibabaw dito, baka nahila. Yan, Yan, Normal yan, class. No? Normal lang yan. Sa labas kasi yan. No? Yan. Ganon din sa kabila. No? Ayan. So, we finish our first work, the plug. Ayan.